Sa mga giliw kong sumusubaybay, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin na palaging nagbabantay at nakikinig at nanonood sa ating maikling pagninilay na ito. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, para magbigay sa inyo ng pagninilay sa araw na ito. Napakabilis ng ating panahon. Ngayon ay nasa Agosto 30 na tayo. Sa araw ng Lunes, ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ibanghilyo ngayon ay kinuha sa ibanghilyo ni San Lucas. Ang sabi, umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya ay lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at dooy binigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na iyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga at sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil, sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Saripta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may kitong sa Israel, noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nalinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagugang na marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mga giliw kong sumusubaybay sa ating pagninilay sa araw na ito, narinig natin na isinalaysay ni San Lucas sa ating ibanghilyo ang mga karanasan ni Jesus na kung saan kaharap niya ang mga tao sa komunidad. At narinig din natin kung saan ipinahayag ni Jesus ang mabuting balita na kinuha sa kasulatan ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi
at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo nang marinig ito ng mga iilan, lalong-lalo na yung mga tinuturing na dalubhasa sa batas sa panahon ni Jesus. Parang hindi nila ulubos maisip na marinig sa bibig mismo ni Jesus na sinabi niya, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad na ngayon. Kaya sinabi kaagad ng isa, hindi ba ito ang anak ni Jose? Mga kapatid, sa ating pagninilay, minsan hindi natin maiiwasan na kung may isang taong gumagawa ng mabuti at magulat ang lahat, hindi rin maiwasan na iisipin ng makarinig kung saan galing itong tao, kay sinong anak ito, at bakit niya alam ito. Siguro para sa atin, hindi natin maiwasan na mayroon tayong pag-uugali minsan na parang naging judgmental tayo. Sometimes we underestimate also the capacity of others, especially in doing good. Lalong-lalo na kung malaman natin na ang kanilang buhay ay medyo mahirap kaysa atin. Hindi natin sila medyo paniwalaan kaagad. Minsan tinatanong natin, ano ba ang kredibilidad ng isang taong ito? Yan ang napakahirap na katotohanan. Na imbes makita natin ang kabutihan at ang talino na pwedeng ibahagi ng ating kapwa-tao, ay mas tinitingnan natin lalo yung kalagayan niya at yung estado niya sa buhay. Parang iniisip ko na sa panahon natin ngayon, minsan pag ang isang taong nagsasalita ay mahirap, kahit nagsasabi siya ng totoo, hindi talaga natin siya paniwalaan. Pero kung ang isang tao na nagsasalita ay angat ang kanyang kalagayan sa komunidad, ang kanyang estado ay angat, kahit hindi totoo ang sinasabi at dahil may pera siya, minsan paniniwalaan natin. Yan yung masakit na nangyayari sa ating panahon ngayon. At posible kung titingnan natin sa panahon ni Jesus, nangyayari din ito. Kaya nga si Jesus mismo naranasan niya. Pero para sa akin, ang napakagandang pagnilaya natin, yung sinasabi dito ni Jesus na gaya niya, tayong lahat ay isinugo rin upang ipangaral ang mabuting balita, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Mga kapatid, ano ba itong ibig sabihin ng mga mahihirap? Sa panahon natin ngayon, yung sukatan ng pagiging angat sa komunidad ay yung tinitingnan natin na pag may pera ka, may sasakyan, maganda ang bahay, yun, angat ka, mayaman ka. Pero kung pangit yung bahay mo, hindi maganda yung damit mo, wala kang lupa, wala kang sasakyan, at lalong-lalo na kung wala kang pinag-aralan, wala kang kakilala, mahirap ka. Pero yung kahirapan na sinasabi ni Jesus ay hindi lang ito tumutumbok sa pisikal na kalagayan. Posible na mayaman tayo materially, pero naghihirap tayo spiritually. Yung mga mahihirap na ito yung mga taong walang kamuang-muang. Ito yung mga taong walang boses sa komunidad. Ito yung mga taong nagdurusa sa hindi makatarungang paninilbihan sa ating komunidad. Yung mga biktima ng inustisya, yung mga biktima ng mga diskriminasyon, at hindi pagkapantay-pantay na paglilingkod. Para sa akin, yan yung pinakamatindi na kahirapan na ating naranasan. It might be that we are materially rich, but we are spiritually poor. Yan yung pinakamabigat. Kaya nga sinabi ni Jesus, ipahayag niya ang mabuting balita sa mga bihag na lalaya na sila. Sino tong mga bihag na ito? Hindi para sa akin, hindi lang itong mga
literal na bihag na natalo sila at naging slave sila, kundi naging bilanggo sila, naging bihag sila sa karunungan, posible. Naging bihag sila sa hindi maayos na pagtingin. Naging bihag sila sa kaalaman. At bibigyan sila ng laya. At ang layang ito yung parang masasabi natin na kaalaman na ibibigay sa kanila, yung pagbubukas ng kanilang isipan, yung pagbubukas ng kanilang puso sa totoong pangyayari sa komunidad. Sabi pa ni Jesus, yung mga bulag ay makakita na. Para sa akin, kung titingnan natin, marami sa atin ang totoo, dilat ang mata. And yet, bulag sila. Para sa akin yan yung mas malala. Mas okay pa yung totoong bulag ka. Sa dilat ang mata, ngunit para kang bulag. Mas magandang titingnan natin ng mabuti sa ganung aspeto, mga kapatid. Ang pagninilay natin sa araw na ito. Lahat tayo ay sinugo sa pamamagitan ng binyag na ating natanggap sa ating simbahan. Nakibahagi tayo sa pagiging pari, hari, at propeta ni Kristo. Sana maging instrumento tayo ng mabuting balitang ito. Na maging instrumento tayo na marami sa ating mga kapatid ang hindi manatiling bulag na nakapikit ang mata sa mga pangyayari sa ating komunidad. Maging instrumento tayo na ang ating mga kapatid na naghihirap sa totoong kalagayan. Naghihirap sila dahil hindi pantay-pantay ang paninilbihan, ang paningin ng iba, lalong-lalo na sa posisyon. Bigyan natin sila ng laya sa pamamagitan ng pagiging tapat at pagiging saksi sa totoong pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Sana maging totoo tayo. Sana panindigan natin ang ating pagiging sugo. Sugo na magiging tapat at magiging saksi sa pagmamahal, awa, at pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa ating paglilingkod. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Ama naming lumikha ng sanlibutan, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo kay Jesus na aming kapatid, na aming tagapagligtas. Bigyan mo kami ng lakas at biyaya upang kami maging masaya at maging magalak sa aming paglilingkod sa aming kapwa. Sana maging tapat kami sa aming pagiging saksi sa iyo. Humihingi din kami ng tawad sa panahon na kami ay naging bulag, sa panahon na kami ay naging instrumento ng paghihirap sa aming kapwa. Naway, sa patuloy naming pakikisalamuha sa mundong ito na puno ng tukso, na puno ng kaguluhan, manindigan kami ng may buong kagalakan bilang tagasunod mo at bilang alagad mo. Hinihiling naming lahat ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.